Purihin ng Diyos, kay ganda po talaga ng isang araw na sinisimulan sa pakikinig at patuloy na pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. At yan nga po ang hatid ng araw-araw na pagpapala muli. Narito po muli ang inyong kapatid, ang inyong lingkod upang magbahagi ng salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Kaya tayo na po dumulog sa panalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, salamat po Diyos sa iyong mayamang presensya sa araw na ito upang kami po ay patuloy na turuan at bigyan ng iyong salita na maggagabay po sa amin, Panginoon, patungo sa mga pagpapala mo, sa mga pangako mo, Panginoon, na nais mong tuparin sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng inyong mga lingkod, ng inyong mga anak, Panginoon, na ngayon pa lang ay naniniwala po ako, Panginoon, na nakaabang sila, Lord, sa pagpapala mo na nais mong ipagkaloob. At yan nga po, ang aking idideklara sa araw na ito, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay tunay ngang mabe-bless, Lord, sa iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen and amen. So, ang aking pong talata ngayon na i-share ay matatagpuan po sa aklat po ng Acts chapter 2, verse 17. At sabi po dito, "It shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see vision, your old men shall dream dreams." Wow! Yan po, sa ating pong sariling wika, sa parehong talata po, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. So ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Isa po ito sa mga pahayag o propesiya na ipinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Joel, no po? Kung matatandaan po natin sa kanyang aklat, na ang bawat isa sa darating na mga huling panahon ay makakatanggap daw po ng mga pangitain. At ako po naniniwala ng mga pangitain ito ay magmumula mismo sa salita ng Diyos, sa mga pangako niyang kanyang inilaan, sa mga naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Yun nga po, siguro marahil parang masasabi natin na wala pa yata akong pangitain na dumarating, wala pa yata akong dreams, wala pa akong vision. Alam niyo po, natutunan ko po sa Biblia na ang mga dreams ay vision, at vision ay matatanggap po natin kung lagi po tayong nagme-meditate or nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Pang sa gayon, maging buhay sa atin ang salita niya, at ang Panginoon naman na magko-confirm sa pamamagitan ng vision or dreams, pangitain, at makikita mo ang mga bagay na darating sa buhay mo na nais iparana sa iyo ng Diyos ang iba't ibang uri ng mabubuting bagay. Tandaan po natin, ang pangitain po kasi na galing sa Diyos ay hindi nagko-contradict sa kanyang salita. Kaya kung ano yung pangako ng Panginoon, ay talagang tutuparin niya. Kaya dapat po talaga na tumuon lang tayo sa mga salita ng Diyos na matatagpuan sa Biblia. At yan po talaga magmumula ang mga pangitain, okay, na kung saan ay talagang ito ay magiging lugar na kung saan tayo pagpapalain ng Diyos. Okay? Dahil gagawin niya po ang kanyang mga pangitain na binibigay sa atin. Isang po magandang halimbawa sa Biblia po ay si Jose, no? Si Joseph sa Book of Genesis, chapter 37 hanggang 15, nandun po ang kwento ng kanyang buhay. At talagang amazingly powerful po talaga ang halimbawa ni Jose na binigyan ng Panginoon ng pangitain. Kaya nga po, kailangan po na maunawaan po natin na maaring mangyari ang mga pangitain ito sa iba't ibang paraan na nais ng Diyos na iparanas po sa atin. Okay, so maaring ito tungkol sa iyong kalusugan, sa iyong career, okay, education, maaring sa iyong pananampalataya rin, sa iyong ministry. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, maaring sa iyong marriage, sa iyong mga anak, family, relationships, at yung character, no? Na higit sa lahat ay napakahalaga po na atin pong matutunan
at makita natin kayang ibigay ng Diyos, kayang ayusin ng Panginoon ang pinakamasalimuot o mga pinakamagulong bagay ng buhay po natin. Dahil po yan, pag nagbigay ng pangitain ng Panginoon, talagang sasamahan niya tayo para mangyari po ito. Okay? So, consider po natin si Joseph, no po? Kahit na napakahirap ng pinagdaanan ng kanyang buhay, no, talagang almost pwede na siyang mag-give up, pwede nang umayaw, pwedeng mapikon. Pero hindi po niya pinahintulutan ito. Bakit po? Yun po ang title ko sa ating episode ngayon, Defend Your Dream. Kailangan po talagang bantayan mo at ipagsanggalang mo sa anumang pakana ng kaaway o banta ng kaaway para sirain ito. Alam niyo po, alam naman po natin sa John chapter 10 kung anong plano ng kaaway. To steal, kill, and destroy. Nakawin, at patayin, at wasakin ang mga dreams na ito sa ating buhay. Pero si Joseph po, dinipensahan po niya ito. Hindi siya pumayag na masira yung vision na binigay sa kanya ng Panginoon sa hinaharap. So, ano po ang nangyari? Siguro, tayo rin po ay may mga katanungan sa ating sarili. Ano ba ang binigay ng Diyos na pangitain sa atin? Ano po? Ano ba ibinigay sa iyo? Alam kong kapag tayo po ay kumukonect sa Diyos, ano po, talagang may pinapakita siya sa atin because binubuksan ng Panginoon ang ating eyes of faith para makita po natin ang maaari nating asahan sa hinaharap. No? At ito nga po yung mga pagpapala, bukas na kalangitang pagpapala sa ating buhay. Kaya nga po, dapat pong i-depend natin ito. Hindi natin hahayaan. Ano po? Kaya si Jose, na makita po natin may mga ginawa po siya. So, sa kanyang kwento po, gaya po ng nabanggit ko mga kabanata, sa Genesis chapter 37 verse 12 to 6, makikita po natin na okay, so dinaig ng kanyang pananampalataya ang kanyang maaring pag-aalinlangan. Ano po, talagang yung mga kapatid niya ay naghalit na po sa kanya. Ano ba yung panaginip mo, Jose? Parang ang gusto mo yata ikaw na ang maging hari sa buhay namin. No? Pero ganun pa man, hindi pinanghinaan ng loob si Jose. Alam niya kung ano ang pangitain na ito, alam niya kung kanino galing ito. Galing ito sa kanyang Panginoon na ng kanyang mga ninuno na si Abraham at si Isaac na kanyang lolo. Ito po. Kaya ito pong si Jose talagang hindi nasiraan ng loob kahit na mismo ang kanyang mga mahal sa buhay ang maaring parang naging umuusig sa kanya tungkol sa kanyang pangitain. So makikita po natin, napakarami pong adversity. Ang daming problema ring pinagdaanan si Jose, pero hindi po siya umayaw. Hindi siya umatras. Pinagpatuloy po niya kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, I will finish the race. Alam niya makakarating siya, mangyayari ang pangako o ang pangitain na binigay sa kanya ng Panginoon. Okay, so pangatlo na ginawa ni ito pong ating minamahal na si Jose ay kung ano man yung dumating ng tukso, hindi lang pagsubok, no, maging yung tukso na dumating sa kanyang buhay. Alam naman po natin na bilang Kristiyano, hindi po tayo exempted dyan. No? Nakita po natin sa kwento niya kung sanang nasira yung kanyang pananampalataya dahil po sa tuksong dumating sa kanya sa pamamagitan ng asawa ni Potiphar. Pero pinanghawakan niya pa rin ang kanyang pangitain. Hindi ako maaring matangay ng mga tuksong ito o masira ng tuksong ito. Kaya nung siya ay inaakit ng tukso, anong ginawa po ni Jose? Tumakbo siya. Tumakbo siya at alam niya na hindi matutumbasan ng anumang bagay ang pangitain na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Okay? So, yung integrity kasi kailangan pong panatiliin natin bilang mananampalataya sa ating buhay. Ano po ba ito? Yung integridad natin na kung ano yung ating natutunan, isinasapamuhay po natin. Ano po? Kung ano yung kaayusan na nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin, yun ang nais po nating mangyari sa ating mga buhay. Kaya po, he beat temptation with integrity. So, sumunod, ito po ang napakagandang katangian kay David na alam kong mahalaga po sa atin bilang mananampalataya. No? He resists resentment, no, with forgiveness. So, ganuman ang ginawa ng mga kapatid sa kanya. Binenta siya na naging dahilan kung paano siya nakulong. Alam niyo po,
hindi niya sinisi yung kanyang mga kapatid. Patuloy siyang nagpatawad. Kapatid, ikaw ba ay handang magpatawad at kalimutan na ang lahat? Ganyan po ang ginawa ni Jose. Kaya naman, ang pangitay na binigay ng Panginoon sa kanya ay nangyari. Okay? So, alam niyo po, ito si Jose kasi, nung panahon niya, na-promote na siya, nangyari na po yung pangitain. Siya po ang second in command, highest in command, doon po sa lugar ng Ehipto. Pero alam niyo po, hindi niya inangkin sa kanyang sarili. Ang kalwalatian, ibinalik pa rin niya sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy niyang paglilingkod sa kanyang sambahayan. Opo, bagamat naging leader na siya ng Egypt noon, ang first priority pa rin niya, ang Diyos. Pangalawa, ang kanyang pamilya. Pangatlo lang, yung kanyang pagkakatawag. Kaya yun po ang nangyari, no po? At nakita po natin na napakasaya ng naging resulta ng kanyang pagkapit sa kanyang pangitain. Lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay tiyak ng tinupad ng Diyos at nangyari. Dahil po, ang Diyos na nagbibigay ng pangitain ay tapat. Po? At sabi nga po niya, hindi siya katulad ng tao na sinungaling. Kapag ang Diyos ang nangako, tinutupad niya ito. So kaya nga po, tayo po ay maglalakbay din sa ating pananampalataya na isang araw makakatanggap din tayo ng pangitain. Dito nga po sa JCSU, meron po tayong vision na po to fulfill the vision of seeking and saving the lost, discipling them until they are established and training them for future leadership. Napakahalaga po nito. Sabi ko nga po, kung nandito ang buhay ko, sinasapamuhay ko ito, patungo ako talaga po, sa mga pagpapala ng Diyos na inilaan niya po, para sa akin bilang kabahagi ng iglesyang ito. Kaya napakabuti ng Panginoon. Dahil maging ang church natin ay guided ng vision. Po. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng ito. Kaya ngayong araw na ito, imanalangin tayo sa Panginoon. Nabigyan niya po tayo ng pangitain na malinaw. Makita niya tulungan niya tayo na mayakap natin ang pangitain ito at madepensa natin to. Hindi natin to hahayaang masira ng kaaway hanggang sa ito ay magkaroon ng katuparan. Minamahal na kapatid, ano ba ang vision na binigay sa iyo ng Panginoon? Kung wala pa, ngayon, hilingin natin sa Panginoon, tayo po ay manalangin sa Kanya. Aming Ama, sa araw na ito kami po ay lumalapit sa inyo. Kayo nga po ang Diyos ng mga pangitain na totoo pong nangyayari at nagaganap sa iyong mga pinangakuan, sa iyong mga pinagpakitaan ng mga visions na ito, O God, and dreams. Kaya Lord, sa araw na ito, Panginoon, kung meron man sa amin dito, Panginoon, na nakatanaw na sa kinabukasan sa pamamagitan ng pangitain, Lord, tulungan mo po siya, give her or him yung perseverance na kailangan niya, Panginoon, upang matagalan niya anumang pagsubok, adversity na darating sa kanyang buhay. Dahil tunay ng totoo at tapat, pagkatapos ng lahat ng ito, Panginoon, makikita niya at mangyayari ang kanyang pangitain. At dun sa wala pa, Panginoon, I pray, God, as we seek you, Lord, in your word, sa Biblia, sa iyong salita, dalangin po namin, Panginoon, na makita namin ang malinaw na pangitain mo para sa aming buhay, sa aming mahal sa buhay, sa aming bansa, Panginoon, at sa ganun din sa aming simbahan. Kaya't maraming salamat po ngayong araw na ito dahil, Lord, natupad, Panginoon, ang mga pangarap, Panginoon, ang mga panalangin, ang mga desires po namin, Lord, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pangitain na iyong tinutupad. Dinideklara po namin na lahat ng ito ay mangyayari, it shall come to pass, Panginoon. At ngayon pa lang, Panginoon, ibinibigay na namin at binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagluluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng tumanggap at naniniwalang nangyari ang vision ay magsabi po ng Amen. Maraming salamat po. God bless. Hanggang sa susunod po. Shalom.